ganito yung nangyari. Bakit lumantad bigla itong si Laila de Lima? Kasi nabatbat po, no, yung kanyang bata na si Madriaga. Nasilip, alam nyo, matatalino. Napakatatalino po ng mga Duterte supporters, Duterte vloggers. Yung mga profesor po natin, totoo pong mga profesor. Yung mga attorney po natin, talagang mga abogado de tak-tak. Mahuhusay po talaga. Yung mga political, anong tawag dito? Political vloggers po ng mga Duterte. Naku po, wag nyo na pong isama si Badong. Talagang napakagagaling. No? Yung sa kabila, talagang tiyagaan na lang. Panonoorin na lang nila dahil wala eh. Badong, ang gagaling nyo pala, bakit ang oonti lang ng mga nanunood sa inyo? O particular sa iyo, Badong. Sa sobrang dami nga naming magagaling. Sa kanila, puta, isa-dalawa lang ang magaling. Siyempre, kukuyugin na ng viewers yan dahil konti na lang nga. Katunayan nga na salat sila sa kagalingan. Napipilitan na nga si BBM na maging vlogger na. Di ba? Napipilitan na lang po yung mga si BBM na mismo ay mag-vlog na. Kasi nga, walang mahita eh. Panay, ay, kawawa naman ng mga Duterte. Panay, ganun lang po mga pinagsabi. Ay, presidente bukas, si BBM pa rin. Nakdang tinapay na argumento. Walang katotoran. Paano? Kaya si BBM na. Ako na nga. O minsan, si BBM na rin. O kadalasan, si BBM na rin nagbabalita. Kasi yung spokesperson niya, hindi na rin pinaniniwalaan. Mas marami pa yung adlib. Mas marami pa yung mga haka-haka kaysa sa mga... Bakit po biglang lumantad ngayon si Laila de Lima? Kasi wala naman naniniwala kay Madriaga. O sayang lang yung mga lahat ng plenano nila, sayang lang yung lahat, masasayang lang yung lahat. Dahil bat-bat po ng mga kasinungalingan. Halimbawa, yung kaklase mo, high school pa lang yata si Inday nung sinabi niyang kaklase niya. O, tapos yung naglaman siya ng 1 billion sa isang sasakyan. O, panay mga imposible, di ba? Tapos yung sinasabi niya na bagong pakilala pa lang po. Yung mga Duterte po, hindi po basta-basta nagpapalit ng mga nakapaligid yan. Foremost sa kanila, loyalty. Nakita niyo po si Tatay Digong, si Bato, si Bongo na lang, di ba? Si Bongo, hindi na, mula pa ng si Tatay Digong, mula pa po ng mayor, kung hindi ako nagkakamali. Nariyan na po si Senator Bongo. O, tapos, sino maniniwala, no? Kakikilala pa lang. Kakikilala pa lang kay Tatay Digong nito ni Madriaga. Na hindi naman po, aminado naman na hindi po masasabar. Kakikilala pa lang, tapos ikaw na yung aasahan ni Tatay Digong na parang nag-advise sa kanya. Napakarami pong matatalino na nakapaligid kay Tatay Digong. Kaya mga imposible, di ba? Puro imposible. Okay. Sa madaling salita, mga kapatid, kinakailangan po, kung butas-butas po, yung mga pinagsasabi nito ni Madriaga. Kasi halos lahat ng krimen kasama siya eh. Sabi niya, tauhan daw siya ni BP Sara. Pinakilala after 2 years, 2016 pinakilala kay Tatay Digong. Nagpapayo-payo na kagad. Instantly. Ang galing eh. Napakahusay naman yan. Papayuhan mo ang henyong katulad ni Tatay Digong. O ikalawang butas.
2018, pinakilala naman niya sa anak niya na para maging tauhan ng anak niya. Sa pagkakakilala ko po, nung panahon na yun, may kanya-kanyang lakad yung mag-ama. Di ba aminado si BP Sara na naging close sila ng tatay niya nung nakulong si Tatay Digong? Katunayan po na may kanya-kanya silang lakad. Sabi ni Tatay Digong, putya, hindi siya boto kay BBM eh. Di ba? Dahil si BBM, alam niya na gumagamit. Kasi presidente si Tatay Digong, merong intelligence yan, intel yan eh. Si BBM, alam niya, magaling lang magsalita. Pero, mahina, weak. Yun yung termino ni Tatay Digong, weak leader. Kaya may kanya-kanya silang lakad ni BP Sara nung panahon si BP Sara ay mayor. Kaya ang hirap pong paniwalaan na nung pinakilala si Madriaga kay Tatay Digong, biglang nung vice mayor na si BP Sara, ibibigay niya kay BP Sara. Samantalang si BP Sara, di ba nga, maraming ang DDS na ayaw nung pinagagawa ni BP Sara dahil ayaw niya makinig kay Tatay Digong. Tapos tauhan niya, galing kay Tatay Digong, imposible. Masyadong ano yung mag-ama, di ba? Masyado silang independent sa isa't isa. Bagamat sila po ay naggagalangan bilang mag-ama, bilang anak. Hanggang dun lang po, may kanya-kanya silang diskarte sa madaling salita pagdating sa politika. Kaya hindi nyo kami mapapaniwala na yung ganyan. Ngayon, dahil walang naniniwala rito kay Madriaga, kahit na dapat, di ba? Dapat, pang ano na to eh, pantodohan na eh, yung pasabog to eh. Buti pa si Bicoy, nung unang lumantad si Bicoy, talagang marami pa nagulat eh. Dahil lumantad na si Bicoy, nabisto na natin yung discarding Bicoy, hindi na po umuubra tong Madriaga na to. So kinakailangan lumantad ngayon ni De Lima kasi akala niya siya ay punong-puno ng yung pagkatao ni De Lima. Akala ni De Lima siya po ay kapani-paniwala sa tao. Kaya dakdak ng dakdak eh. De Lima. Ngayon, eto ang kwento ni De Lima. Sumulat daw sa kanya yung si Madriaga. Hindi po siya yung sumadya kay Madriaga, kundi sinulatan siya na naging daan naman para sinulatan po siya. Dito po siya banda sinulatan. No? Joke po yun ng pamatalino lang. Kung hindi kayo natawa, alam niyo na. Hindi mo. Sinulatan siya, tapos papakita ngayon yung sulat kamay. Pinakita naman ngayon, eto yung sulat ni Madriaga sa akin. Ano naman? Alam naman namin na, ngayon, bakit hindi ka lumantad agad kung si Madriaga ay talagang kapanipaniwala? Bakit hindi ikaw ang nagpakilala kay Madriaga? Kailan ka lumantad? Nung si Madriaga ay binatbat na, nang hindi naniniwala sa kanya. Hindi naniniwala sa mga... Ang pinagmamalaki nila, mas kapanipaniwala daw si Madriaga kaysa kay Gutesa. Dahil daw si Gutesa daw, peke daw yung notaryo. Ang pinagbatayan, notaryo eh. Samantalang si Madriaga, naku, ano daw ang notaryo? Notaryado daw ang mga pinagsasabi ni Madriaga. So nag-press ko naman si De Lima. Nakilala ko. Ang galing, no? Ang galing mo, Laila De Lima. Ang husay mong maghanap ng testigo laban sa Duterte. Ang tanong ko, di ba nagrarally ka pa? De Lima, nagrarally ka pa para dyan sa anti-corruption kayo kuno.
Sa husay mo maghanap ng mga testigo laban kay Duterte, bakit wala kang nahanap na testigo laban sa mga totoong magnanakaw? Proven na po yan. Proven po ba na may magnanakaw po sa flood control? Opo, proven na. Bakit? May ghost project eh. Pag yung ghost project po, pinondohan, pag yung ghost project po sinabi na completed, may magnanakaw dun. Tanong ko lang, Dilima, bakit wala kang nakita na nahanap na testigo laban sa mga magnanakaw sa flood control? Na alam, lantad na totoong may naganap na korupsyon. Bakit dito, nakakahanap ka ng mga nakatago, nakakulong na, nahahanap mo pa yung mga anak ng tinapay. Sabi ni Leonard Alecha, kasama raw sa sulat, Kosa, balik ka na sa Oblu. Ang husay mo pala. Kahit saang sulok, nakakakita kayo ng mga titistigo laban sa Duterte, pero sa mga magnanakaw, wala kang makita. Napaka... eto na lang. Kasi yung pahayag niya ganito, no? Bakit siya nakikisimpatya? Di ba? Pwedeng yun yung tanong natin. Bakit siya nakikisimpatya? Kay Madriaga. Kasi raw, alam niya, sa kwento ni Madriaga, parang nakikisimpatya siya. Kasi siya din daw eh. Siya din, biktima ng mga laway lang. Tignan nyo po biktima siya, nakulong siya ng 7 taon dahil sa laway lang ng mga testigo. Mahusay talaga tumahito eh. Kaya wala na naniniwala sa iyo eh. Eto. Eto, Dilima, tanong ko sa iyo. Sabi mo, laway lang, di ba? Nakulong ka dahil sa wala namang ebidensya kundi laway lang. Yung napanood namin lahat, wala lang yun. Napanood na namin yun, kaya maganda po yung live eh. Di ba? Maganda po na live na investigation kasi nakatatak na sa utak natin. Nakatatak na sa utak namin na ang bagman mo ay si Ronnie Dayan. Nakatatak na sa utak namin na isa sa mga driver mo, si Jonel. Di ba? Nakatatak na yan sa utak namin. Hindi na po mabubura yan. Kaya hindi totoo yung sinasabi mo na laway lang. Nakapagkwento sila eh. Inaabot ni Kerwin Espinosa, inaabot ng mga yung mga sakulungan, kay Ronnie Dayan, yung pera, yung campaign money mo, nakatatak na sa utak namin yan. Hindi po, totoong may testigo. Kilala nga namin eh, si Ragos, o si Jonel, si Dayan, mga totoong tao po yung testigo laban sa iyo. Ang mga testigo niya raw ay laway lang. Ang tanong ko sa iyo, meron ka na bang kinasuhan sa mga tumestigo sa iyo? Bakit hindi mo sila kinasuhan, Dilima? Kina-challenge lang po natin kung kaya nilang kasi tayo matitino eh. Yung mga katwiran po nila wala sa katinuan eh. Sabihin niya, wala akong kasalanan. 7 years siya nagdusa. Alam mo kung ano nangyari, Dilima? Ikukwento ko na uli. Baka nakalimutan na ng mga viewers natin eh. Kwento ko lang po ng konti. May totoong testigo si Dilima. Ano problema? Bumaliktad yung mga testigo. Ngayon, Dilima, ang hinala natin, kinausap sila. Hinala lang to May kumausap sa kanila para bumaliktad. Ngayon, ang tanong, kung totoong ikaw ay walang kasalanan at yung mga tumestigo sa iyo ay gawa-gawa lang ang kwento, bakit hindi mo ipakulong yung mga gumawa ng kwento sa iyo ng 7 taon? 'Di ba? Anong logic no na
Akong ako yun, kayo ginawan nyo lang ako ng kwento. Ngayong malaya na ako, ipapakulong ko kayo.